utusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpapahintulot sa National Amnesty Commission na mag-issue ng safe conduct passes, ating tatalakayin kasama si Attorney Lea Tanodra Armamento, ang chairperson ng National Amnesty Commission. Attorney, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Dale and Yusek March. Apo, Attorney, para mas maunawaan ng ating mga kababayan, maaari po bang ipaliwanag kung ano ang kahulugan at layunin ng Safe Conduct Pass na binanggit sa Memorandum Order na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. kamakailan? Yung Safe Conduct Pass na binigay ni President Marcos sa amin na authority, ay binibigyan niya kami ng authority to issue that Safe Conduct Pass para yung mga applicants natin for amnesty, hindi sila matatakot na sila ay maaresto habang sila ay nag-apply for amnesty, at kailangan kasing i-process, mag-submit sila ng mga dokumento, pupunta sila sa mga korte, sa fiscal's office. Kailangan nilang, meron silang security na hindi rin po sila maaresto. Actually, nakalagay po ito sa whereas clause ng ating Memorandum Order number 36 na pinirmahan ni Presidente, kung saan sinasabi niya na ang Safe Conduct Pass will give them the free passage, nakalagay dito, it has been the free passage and freedom from arrest during the evaluation and processing of their amnesty applications. And then it has been observed that the insurgents covered by the above-mentioned proclamations are reluctant to apply for amnesty for fear of being arrested. So parang this addresses the concerns of the amnesty applicants. Ma'am, ano po ba ang naging papel ng National Amnesty Commission sa pagbuo ng kautosang ito at gaano kahalaga ang hakbang na ito sa kabuuang proseso ng amnestiya at sa layunin ng kapayapaan ng administrasyon? Yusek March, salamat at tinanong mo kasi talagang kami yung agency in charge for the amnesty program of the government. So kami mismo po ang humingi kay Presidente na bigyan kami ng authority to issue a Safe Conduct Pass. Similar po ito sa authority na binigay nung panahon ni President Ramos sa the same body. So pag may amnesty na, pag mayroon silang Safe Conduct Pass, medyo gagaan ang trabaho ng aming secretariat sa Local Amnesty Board. Kasi imbes na kami ang pupunta sa court, sa prosecutor's office, sa different agencies ng government, sa NBI, PNP, ang mga applicants na ang pupunta. So, mapapabilis ngayon ang pagkakuha nila ng mga dokumento, at sa amin naman, gagaan ang trabaho namin kasi hindi na kami mag-focus doon sa pagkukuha ng dokumento nila, kundi maipaprocess na namin. So, mapapabilis ang ating proseso. Kasi Asik Dale, nawala yung fear sa mga former rebels natin na i-process yung mga ito kasi nga baka mamaya dukutin sila ng gobyerno, kulong kaagad sila, di ba ma'am? So kumbaga ma'am, kapag meron ka nito at dumaan sa checkpoint, diba, biglang tanungin, ito na lang ang ipapakita. Yan ang Apo. Pero ma'am, paano po ba makakakuha ng Safe Conduct Pass ang OSCP, ang isang aplikante ng amnesty? Ano po yung mga prosesong kailangan pagdaanan? Meron po kaming application form na downloadable, or you can request from our Local Amnesty Board ng application form. Doon sa application form na yon, hihingin nyo na gusto nyong issuance kayo ng Safe Conduct Pass. Ma'am, gaano po ba katagal ang visa ng isang SCP at may mga limitasyon po ba ito? Ang dalawa po kasing authority ang binigay ni Presidente, ang pagbigay ng provisional Safe Conduct Pass, which will be issued by the chairperson of the Local Amnesty Board. 15 days lang po ito, Yusek March. Hindi ito extendable. 15 days lang. Ang purpose lang ito is para yung applicant pupunta sa Local Amnesty Board natin, makapag-oath siya sa kanyang application at makapag-submit ng mga documents na kailangan. But because it is the chairperson that has the authority, limited lang ito kasi hindi pa natin nakuha yung ibang data sa NBI, sa police, sa AFP. So 15 days lang ito. But the Safe Conduct Pass itself, which will be issued by the National Office, ang buhay nito habang pinaprocess ang application until the President has acted. Okay. So
So in the meantime, ma'am, regardless so how in the many years? meantime, ma'am, habang pending ang kanyang application, makapag-enjoy siya ng buhay, maranasan niya uli ang buhay ng isang normal na member ng community, hindi wala siyang fear na siya maaresto. He can spend time with his family. So yun yung maranasan mo. So ma-encourage siya really to apply for amnesty. Kumbaga, ma'am, dito yung small steps towards reintegration. Yes, tama po yun. Pero ma'am, paano po ba natin matitiyak na makakarating sa mga dating rebelde o armadong grupo yung impormasyon na ito na pwedeng mag-apply ng safe conduct pass? Una nga sa lahat, syempre, ang binibigyan namin ng informasyon, yung mismong applicant. May mga magkaka-interest. Tapos, we are working with the different agencies of the government. So, ang police, NBI, AFP, and most importantly, yung Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Kasi sila may peace table sila. They have access sa ating mga rebel groups na covered ng proclamations, di ba? Yung proclamations 403, ito yung mga RPA, RPMP, ABB, yung Alex Bungkayo Brigade. Tapos, yung isa pa, yung na-covered, yung former members ng CPP, NPA, NDF. Ito, ang kaibahan nito. Ang sa CPP, NPA, NDF, former members. Yung iba po members. So, we also have MILF, tsaka MNLF. So, yun po sila, covered po sila ng itong pribileyo na to ng amnesty. Ma'am, para po sa inyo, no, makakatulong ba ito upang mas mahikayat ang iba pang individual na magbalik loob sa pamahalaan? Ay, upo yung Sec Marge. Kasi like, kunyari ako rebelde ako, nagtatago ako dahil, siyempre may warrant of arrest ako dahil nakasuhan ako. So, by the mere fact na pag ako nag-apply ng amnesty, pwede akong bigyan ng safe conduct pass, ma-encourage ako mag-apply kasi in the meantime na pending yung evaluation ng aking application, makapamuhay ako, nakasama ko yung aking pamilya at ang aking mga kaibigan sa isang komunidad. At the same time, maka-avail na rin ako ng mga benefits na ini-enjoy ng isang komunidad. Ma'am, paano po ba ninyo binabantayan o sinusubaybayan yung implementasyon ng SCP upang matiyak naman yung seguridad ng aplikante? Gaano kabilis po ba bago ma-issue yung SCP? Kasi pag apply mo, hihingi ka, di ba? So, issuean ka kaagad ng ating local amnesty board ng 15 days na provisional safe conduct pass. Immediately yon pag file mo ng application. On the spot. And then, the local amnesty board will recommend to the National Amnesty Commission that he will be granted a safe conduct pass kung talagang qualified siya. Ma'am, magkakaroon ba ng instances na hindi mabibigyan ng provisional or ng SCP at all? Ganito, ma'am. Ang provisional kasi yung upon application, di ba? Ang ano doon, ma'am, ang crucial yung sa safe conduct pass. Kasi sometimes, ma'am, by evaluation, by mere evaluation, makikita mo na hindi siya qualified for amnesty kasi personal crime na nakumit niya. Like, nang rape siya. Okay. Hindi naman yun part of rebellion. Tama. So, hindi siya magbibigyan. Ma'am, kumusta po yung naging tugon ng AFP, PNP at OPAPRO sa kautosang ito? May naitatag na po bang mga mekanismo ng coordination between the agencies? Or... Actually po, yung OPAPRO member po, yung OPAPRO, yung DILG, which the PNP is under, the DND, the Department of National Defense, which the AFP is under, and the Department of Justice, ay part po ng National Amnesty Commission. So, every month po, nagmi-meeting kami kung ano mga obligasyon. So, tapos itong membership na to, reflected ito sa local amnesty board natin. Sa buong Pilipinas, may 20 tayo na local amnesty board sa buong Pilipinas. So, tapos pag nag-issue kami ng safe conduct pass, meron kaming database na nakakonect sa kanila lahat. And then may yung security paper, saka may QR code na members of the security sector can verify. Oh, so at least centralized na, diba? So yung coordination will be quicker and more efficient. Ma'am, meron na po ba tayong data kung ilan na po yung mga nag-apply? Or at least may expectation po ba tayo kung ilan po yung magiging applicants? Yung up
applicants as to the amnesty, we have, as of April 21, we have a total of 2,006. Most of the applicants are asking for the safe conduct pass. But because po kasi, Yusek Mars, previous to the issuance of the President, ang safe conduct pass na authority namin cannot stand against the warrant of arrest. Correct. At ang sabi naman sa amin ng mga pulis, ma'am, hindi naman namin pwedeng hindi i-serve ang warrant of arrest. Otherwise, makontempt naman kami ng court. Correct. So, we have to restrain in giving that safe conduct pass kasi useless naman yun, di ba? Okay. So, but now they even have, if there's an outstanding warrant, Yes. ma'am, equal footing po ba Oo, yun? because there is a directive from the President that all agencies of the government, di ba, executive naman nag-serve ng warrant. Correct, ma'am. So there is a directive from the President to cooperate and support the amnesty program, the safe conduct pass, and for the Department of Justice prosecutor to either file a motion or not object to the motion to suspend the proceedings before the court. Wow, that's very interesting, ma'am, ha? Ma'am, mensahe niyo na lang po para sa mga dating rebelde o sa mga nais mag-apply ng amnestiya. Ito pong national, itong safe conduct pass po na inisyu ng government natin, na pinirmahan po ni President Marcos prior to the week prior to the Holy Week, last April 11, ito po yung isang manifestation ng sincerity ng ating gobyerno to extend its hand for peace, di ba? So, because the effect of this is safety and security of the amnesty applicants. And then, as sinabi niyo po nga kanina, makakapagdahan-dahan na silang mamuhay na normal. So kung sana nananawagan kami, hinihikayat namin yung mga rebelde na hindi pa nakapag-apply ng amnesty, mag-apply na po kayo ngayon kasi hanggang March 2026 lang po ang deadline for application. After that, hindi natin alam kung ang bagong presidente na susunod ay magbibigay pa uli ng amnesty. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Lea Tanodra Armamento, ang chairperson ng National Amnesty Commission. Thank you, ma'am.